Kasama natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Update pa rin po tayo sa ginawang mga serye ng rescue operation sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lalo ho dyan sa may Northern Luzon na pangunahing apektado ng Typhoon Maymay. Magandang umaga ho sa inyo. Maraming salamat for joining us, Commodore Noemi Cayabyabam, si Bombo Genesis at Bombo J ho ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Commodore. Yes, Sir Genesis at Ma'am Jai, magandang umaga po. Asa po nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Thank you for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines. Tayo po yung napapanood sa ating 32 stations nationwide. Kamusta ho yung pagtugon ng Philippine Coast Guard, lalo ho dyan sa may Northern Luzon? I understand na ang Philippine Coast Guard ang isa sa mga pangunahing nagsagawa ng mga rescue effort, nagsagawa ho ng paglikas sa mga kababayan po nating binaha dyan. Tama po kayo, Sir Genesis. So, una-una ay ngayon po, suspended pa rin po ang ating mga sea travel. We are currently monitoring po lahat po ng pantalan, particularly sa may area po ng Northern Luzon. Ito pong pagsuspende ng ating mga sea travel at dulot po nitong habagat at pinapalakas naman po ng ating bagyong Dolphin. So ang mga apektadong area po ngayon ay ang Cagayan, Santa Ana, Calayan, Batanes, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. So ibig sabihin po niyan, Sir Genesis, hindi po tayo nag-aalaw o nagpapaalis ng mga barko at anumang sasakyang pandagat sa mga area po na nabanggit. May naka-ataas rin po tayong gale warning sa area po ng Batanes, Babuyan at Calayan Island. So we advise po lahat po ng mga maliliit na mga boats at mga motor bankers na huwag po muna maglalayag habang may nakataas po na gale warning. So ngayon po ay patuloy rin po ang ating isinasagawang pagtulong sa ating local government units. Kahapon po ay nagkaroon po tayo ng evacuation operation, particularly sa area po ng Kalinga, sa may Kalyangdao, sa may Tabuk City. Meron din po tayong kinandak na clearing operation sa area na yan. Meron po na i-report kahapon na isang landslide incident sa may Tabuk City rin po. At kung mapapansin rin po natin ngayon, Sir Genesis, ang ating po mga rescue operations ay hindi lamang po nakatutok sa area po ng Hilaga o ng northern area, dahil na rin po sa bunsod ng Habagat ay meron po tayong isinagawang search and rescue operation sa area po ng Bohol, na kung saan 4 po na mga mangingisda ang ating pong na-rescue sa isang lumubog na motor bangka sa karagatan po ng Pamilacan Island sa may Baclayon, Bohol. Nagkaroon din po tayo ng mga preemptive evacuation sa area po ng La Union, San Fernando, La Union, wherein halos 755 individuals po ang ating po na-evacuate kasama po ang LGU. Nag-deploy rin po tayo ng ating response group sa area rin po ng La Union dahil po sa pagtulong sa ating DSWD sa pagkasakay po ng mga relief items para po sa mga apektadong kababayan po natin. Nagsagawa rin po tayo ng again preemptive evacuation sa may Santa Ana and sa may Taguden, Ilocos Sur. Halos 151 individuals po ang ating po na-evacuate. Nagkaroon din po tayo ng ating search and rescue sa area po ng Araceli, Palawan. No, ang reported po dito, Sir Genesis, ay meron pong lumubog na isang motor bangka. Nalulan po ang halos na 5 individual. So na-rescue rin po natin ito. Kasama rin po sa may Bangingi, Sulu. Halos 9 na tripulante po ang atin rin pong na-rescue. Kasama rin po ang ating mga local fishermen. Kasama din po sa may Davao City. So, mapapansin po natin, Sir Genesis, sa iba't ibang area po ngayon nakatugon ang Philippine Coast Guard. Kaya patuloy po ang ating paalala na wala man po ang bagyong Maymay ngayon sa ating area of responsibility, pero maaari pong palakasin ng hangin at ng malalakas na alon na dudot po ng habagat, at ito pong dinadala po ng bagyong Dolphin. Doon sa mga serye ho ng rescue efforts natin, ma'am, rescue operation, kamusta ho yung mga personnel ho natin? Sapat pa rin naman kahit yung iba nandiyan sa may Northern Luzon, yung iba nandun sa may pinakadulong bahagi ng Mindanao. Yes, tama po kayo, Sir Genesis. Ang ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard, we are proactive, particularly pag ganito may dadaan po na bagyo sa ating area of responsibility. Before pa po pumasok itong bagyo, ay talagang nakaposisyon na po ang ating mga deployable response group, kasama po ang ating mga floating assets. Kasama naman po yan, Sir Genesis, sa ating mandato. So we are ready 24/7 po, lalo na sa ganito mga panahon. Yung tumaob pala na bangka kanina, ma'am, na nababanggit ninyo, kamusta ho ito? Wala namang oil spill, Commodore? Wala po tayong maitala na oil spill dyan, Sir Genesis, kasi maliliit na naman din po ng mga motor bangka, no? So halos lahat naman po ng mga tripulante at pasahero ay nailigtas po ng ating po mga kasamahan sa iba't ibang area po.
Bamujay. Ma'am, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakataas ang red at orange warning sa maraming lugar dito sa ating bansa, lalo na sa coastal areas. Mayroon bang standby force pa rin na natitira ang Philippine Coast Guard sakaling kailangan ng additional deployment? Yes, tama po kayo, Ma'am Jai. So ngayon po, activated pa rin po 24/7 ang ating pong deployable response group. Ito po ay composed ng rescue swimmers, mga medical teams at nurses po natin. Yan naman po ang direktiba sa amin ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan na before pa pumasok at habang dumadaan itong bagyo at meron pa po nakataas na mga gale warning ay naka-activate po ang lahat po ng ating mga tauhan. At we are also in close coordination with the local government units and even yung OCD. So meron po tayong mga tao na nandoon po sa mga opisina po ng ating OCD para po pag-monitor din at makapagbigay ng agarang responde kung kinakailangan. Nare-receive po ba kayong maritime concerns and calls or any distress calls kaugnay nga dito sa epekto nitong bagyo? I'm sorry, Ma'am Bel, can you please repeat po? Medyo napudol po tayo. May mga nare-receive po ba kayong maritime concerns or distress calls kaugnay dito sa bagyo? So far, Ma'am Jai, yung nabanggit ko po kanina mga rescue efforts po natin, yan po ang ating natanggap. No? Kaya sa programa rin po ng Philippine Coast Guard, itong iCare sa awareness, so ito yung Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program. Yung A po doon, yung awareness po ay actually ito pong ating mga coastal residences, ang mga mangingisda, ang mga unang mga kasamahan po atin nagbibigay po sa atin ng mga information. Kaya mabilis din po ang ating responde. At ang direktiba naman po sa atin ng ating aming commandant na si Admiral Gavan, itong R, which is response, we have this 10:30 doctrine. So ibig sabihin po yan, Ma'am Jai, in 10 minutes kailangan nakaalis na po kaagad itong maliliit namin na mga floating assets kasama yung mga rescue trucks. And yung 30 is yung sa malalaki po namin mga barko. So ngayon po, lahat po ng mga natanggap namin ng mga distress call and mga reports about sa mga request for search and rescue efforts ay natugunan po kaagad ng Philippine Coast Guard. So wala po tayong na-report as we speak ng mga casualties or injuries sa mga reports na ito. And knowing na maraming mga port na sarado ngayon, no, as of now, may record po ba tayo, ma'am? Gaano po karaming stranded ng mga pasahero? Ngayon, Ma'am Jai, akin pong nire-report na wala po tayong stranded sa lahat po ng pantalan. Siguro ang naging kagandahan po nito, Ma'am Jai, is yung maaga rin po natin yung pagbibigay ng information sa atin pong mga stakeholders and even yung mga kababayan po natin. So wala po tayong naitala na anumang stranded na pasahero at mga barko and even yung mga motor bankers sa iba't ibang area na apektado po nitong habagat. Oh, that's good, ma'am. Ma'am Jen? Okay. Commander, maraming salamat. Thank you so much for joining us. Panghuli na lamang ho siguro, meron na naman tayong typhoon Dolphin. Although ang sabi ho ng Weather Bureau ay posibleng hindi rin po ito maglalandfall or hindi gaanong lalapit sa Pilipinas. Pero so far, yung deployment natin dyan sa may Northern Luzon, kamusta ho so far? Lalo ho dyan sa may part ng Batanes area na tinutumbok ngayon ng bagong bagyong Dolphin. Sir Genesis, we have enough personnel po, particularly po sa Northeastern Luzon and Northwestern Luzon. Operational ready na rin po ang lahat po ng ating floating assets and even yung mga radio equipment. So handang-handa po ang Philippine Coast Guard na tumugon sa anumang report na ibibigay po sa atin. And of course, tayo po ay nakikiusap rin sa lahat po ng ating mga kababayan to ensure po yung kanilang safety. Palagi po tayo makikinig unang-una sa mga weather advisory na ibinibigay po ng Pag-asa at sumunod po sa mga direktiba na ibinibigay po hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po yung LGU and even yung mga coastal barangays po natin para masigurado po ang inyong kaligtasan. Okay. Again, Commander, maraming salamat po. Thank you so much for joining us. Ingat po kayo, ma'am. Yes, maraming salamat po at magandang umaga po. Magandang umaga ho sa inyo. Ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab, mga kabombo.